Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo dumako sa kaloob ng Panginoon na mga salita niya, ay hingi muna tayo ng gabay sa Kanya upang siya ang manguna sa paghahayag ng Kanyang mga banal na salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, kami po ay muling dumudulog sa iyong harapan at dadako kami, O Ama, sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita. At habang kami, O Ama, ay lumalapit sa iyo at magbabasa, hinihingi namin muli na kami ay pakalinisin mo, dalisayin mo ang aming mga puso. Tulad ng sabi mo, blessed are they that pure in heart, for they shall see God. Dalisayin mo ang aming mga puso upang makita namin, symbolically, maunawaan namin ang iyong mga banal na salita na aming pagbubulay-bulayan sa mga susunod pang mga oras, O Ama. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod na mangusap. Ikaw ang makita, ikaw ang aking itataas para sa kanila upang ikaw ang laging maluwalhati, O Ama, sa pagpapatuloy ng gawain mo. Ingatan mo kami na huwag mo itulot na makapasok sa bahay-sambahan na ito ang anumang gawa ng Diablo, O Ama. Sarhan mo, katulad ng pagsasara mo dun sa veil nung pumasok si Aaron sa templo. Walang nakakaalam sa mga nasa labas ng veil na yon maliban si Aaron at ikaw. Ganon ang gawin mo sa church na ito, O Ama. Sarhan mo po ang kortina na ito na walang makakakita, makakarinig sa mga unbeliever, O Ama. Thank you, Lord God. Bless mo po kami. Papanatiliin mo nga awake ang aming mga puso, ang aming mga kauhawan sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. Patuloy mong punuin, isupply mo ang lahat ng kailangan namin spiritual sa oras na ito, O Ama. Thank you, Lord God. Sa iyo pong lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito pong aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid. Samahan ninyo ako sa pagbabasa sa aklat ng Hebreo. Sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 19 to 25. Hebrew 10, verse 19 to 25. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, yamang may kalayaan ng makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So may kalayaan na, no? Saan? To enter into the holiest by the blood of Jesus. Dati walang kalayaan, ngayon malaya na, no? Sabi sa verse 20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing, ng veil, no? Sa makatwid bagay sa kanyang laman. Sa verse 21, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi, mula doon sa masamang budhi, at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Sa verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Ingatang matibay ang ating pagkakilala, no?
Ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Kailangan ingatan natin ito, sabi niya, kung naintindihan natin. At tayo magagtinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. So verse 25, last verse, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. No, sa praise the Lord, sa mga nakaraang araw na ginawa ng Panginoon sa atin kung paano tayo nagtitipon at nag-aaral ng kanyang mga banal na salita, no? Marami siyang ipinahayag sa atin. Nagaya ng ugali ng iba, sapagkat ang iba man sa araw ng mga nakalipas ay marami rin silang gawain. Ugali nila ito, magtipon-tipon din sila. So praise God, pero sabi ng Biblia, kung nasan daw ang sariwang katay, nandoon ang mga agila. So merong uwak at may agila. So praise God kung makilala natin na tayo ang agila na nandoon at nagsasama-sama sa pagkain ng sariwa na handa ng Panginoon sa atin. Nandoon tayo. So praise God. Sabi pa niya, kundi mag-aralan sa isa't isa. So merong pag-aaral. Lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayo magsiupo mga kapatid. Napakaganda ng exhortation, no? Kung may kauhawan ka nga naman, katulad ng isang usa, nauuhaw ka, wala kang i-desire kung hindi yung maibsan yung pagkauhaw. Except na lang kung hindi ka nauuhaw. No? Wala ka talagang desire na uminom kasi hindi ka naman nauuhaw. O hindi ka naman usa. No? Kung hindi naman usa, talagang yung tinukoy ng prophet na si David ay usa. As the deer panteth, sabi niya, for the water. Nauuhaw yung usa. No? So, ganun itinipo, nakita ni David yung nature ng usa, yung ng deer, no? Kung paano siya mauhaw. At nakita itinipo ito sa espiritual, no? Kaya nagpayo ngayon naman si Paul, no? Sa lumang tipan, napakahirap, hindi pwedeng pumasok dito sa holiest place ang sino man, except Aaron the high priest. At kailangan holy si Aaron bago siya makapasok. At dahil walang makapasok, merong isang high priest. Merong isang makagaganap, makakahati ng veil na ito from top to bottom para ang lahat nag-ibig pumasok ay malaya lang makapasok. So isinacrifice ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat na ibig pumasok ay makapasok sa holiest place na ito. So mga kapatid, kaya nagpapayo siya na ingatan, pakaingatan ito, no, yung pag-asang ito na ibinigay niya sa atin. Pagdating ng Friday o merong mga gawain, napakainit. No, napakainit. Hindi ko alam kung meron nga bang pagkauhaw sa puso ng bawat isa. Nananatili ba talaga nagising ang diwa upang makinig ng mga masusustansyang salita ng Diyos? Merong nga bang nauuhaw doon sa loob upang uminom ng tubig ng buhay na kaloob ng Diyos sa atin? Kung araw ng Biyernes, tuwang-tuwa tayo, mga kapatid. Nakaupo kayo, merong desire sa mga puso ninyo, merong desire sa mga puso nating lahat upang ang mga oras ay gamitin sa pagsamba sa Panginoon. Magamit ang mga oras na ito para sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Merong stimulation habang napapakinggan natin ang Espiritu Santo. Kung kumikilos siya sa puso natin, tuwang-tuwa tayo. But how long it will last? Hanggang kailan ito maglalast? Is it only on Friday?
na maglalast ito. Marami ang mga nanampalataya, maging sa mga Hudyo, ang kanilang paghahandog sa templo ay yung matakpan ang kanilang kasalanan. No? Habang sila ay nasa templo at naghahandog at kinakatay ng high priest yung panghandog na dadama nila ang kapatawaran ng kasalanan nila. Subalit pagkatapos na madama ang kanilang kasalanan ay natakpan ng dugo ng hayop, paglabas nila, ang iniisip, malaya na naman sila na makagawa ng mali para sa kanila. Sapagkat makakapaghandog na naman silang muli, pwede naman silang pumasok sa templo at magkaloob ng ihahandog na hayop upang ipantakip na naman ang dugong yun sa kanilang mga kamalian at mga kasalanan. At yun ay naging tradisyon. At ang pagsamba sa mga panahon na ito ay nagiging tradisyon. Na sasamba para pagdating ng church, holy siya. Paglabas, nakalimutan niya yung holiness dun sa loob ng church. Naiwan yung holiness. Paglabas natin, it's the same man again. Madaling makalimutan. Hindi lang ang mga ito, mga kapatid. Marami ang nakita ng mga alagad kung paano kumilos ang Panginoong Hesus, kung paano siya ito ay magpalayas ng demonyo sa tao, kung paano magpagaling ang Diyos sa mga tao. Nakita ng mga Hudyo ang kapangyarihan na ito, no? Nakita nila kung paano ginamit ng Diyos si Moises. Subalit matapos nilang makita ang lahat ng mga miracles na ito, na ang isang ulap ay sumusunod sa kanila, ang isang pillar of fire ay sumusunod sa kanila, at mayroong isang bato na sumusunod sa kanila upang magpainom ng tubig sa kanila. But after that, pagkatapos nilang makainom, wala na naman ang init ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Ganun ang mga nangyayari sa mga churches. No? Paano pagdating ng Panginoon? Why are people so tossed about? Bakit pagkatapos na matikman ang biyaya ng Diyos, mas malakas pa yung hatak ng hindi biyaya ng Diyos? Mas malakas pang muli ang hatak ng Diyos. Ang hatak ng sanlibutan kaysa sa hatak ng salita ng Diyos. Bakit? There is something wrong deep inside. Tanda, merong maling pagdidesisyon dun sa loob. Many times, spiritual-led people are misunderstood by many people, many churches around the world. Because it's such a strange and odd life to live. Kakaiba ang buhay. Parang abnormal. Bakit yung Diyos laging naiisip mo? But a complete surrendered life to the Lord Jesus Christ, no? Baliwala sa Kanya kahit anong sabihin ng tao sa Kanya. Ang alam niya, si Jesus ang nasa sa Kanya. Ang alam niya, meron siyang Holy Spirit na nag-guide sa Kanya. Bakit ka mapapatalon pag sinabi sa iyo ng, sige, umalis ka na. Tapos na yan? Sige, pwede ka na umalis, pwede ka na umuwi. Bakit ka halos mapatalon? Yung maiisip mo, yung magiging desire ng puso mo, pupunta ako dun sa church. Pupunta ako. Napakaganda. At hindi lang mananampalataya, mga kapatid, ang nagiging biktima ng mga ganong mga bagay, ng mga pangyayari. Pagkatapos ng gawain, kahit manggagawa, meron. Mas matindi siyang sa manggagawa. Kaya nagbanggit ang ating kapatid na sabi niya, usually sabi niya, ang mga ministers bumabagsak sa mga ganong bagay. May nabanggit siya na sabi niya, pinakamahirap sa ministers. So praise the Lord, no? Sabi niya, marami sa mga ministers bumabagsak sa pera. Proven ito, no? Proven ito, lalo na kung lumalaki yung
laman ng kaban sa loob ng simbahan. Lalo na kung pinpointed yung nagbibigay ng malalaki. Panghihinayangan ito, hindi mo ma-rebuke ito ng sharp rebuke kasi manghihinayang ang minister, no? And then, pag lumalaki yung church at hindi na ituturo yung holiness, hahayaan mo lang na kahit ano ang suot ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan, no? Women, babae, isang ikinababagsak ito. Hindi lang minister, pati yung mga mananampalataya, no? Nagiging worldly pag nakikita ang mga bagay na ito. Bumabagsak. Si Samson nga malakas na si Samson Kaya lang, ang ibinigay na ni Samson sa Diyos, yung kalakasan niya. Pero yung puso niya, ibinigay niya kay Delilah. So, bumagsak si Samson dahil kay Delilah. So, ngayon naman, ganun din ang mga nangyayari. Maraming mga pangyayaring ganito. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang mundo. Kaya mahigpit ang turo sa atin pagdating sa ganito. No? Pag lumakad ang isang babae, hindi siya magsasama ng isang lalaki lang. Kapag mayroong aalalay sa kanya. At least, isang babae, dalawang lalaki. O dalawang babae, isang lalaki. Dapat, at least, nasa safe yung ganun. Ito yung mga ikinababagsak ng mananampalataya, ikinababagsak ng mga manggagawa. Walang exempted dito. Kahit sinong tumatayo pa sa likod ng pulpito. No? Kaya nga nagre-require na pakaingatan nating matibay itong ibinigay ng Diyos na pag-asang ito sa atin. Kung hindi natin iingatan, maaari tayong magkamali, maaari tayong bumagsak sa mga silo ni Satanas. Ito ay mga silo ni Satanas. At effective ang mga ito na pang-akit ni Satan. Effective ito, nagaganap ito hanggang sa panahon na ito, mga kapatid. No? Hindi maaalis ito hanggang hindi tayo nararapture. Ang katapusan lang nito talaga yung marapture tayo. No? Hanggat tayo ay lumalabas sa presence ng Diyos, subject ka para mangyari ang mga bagay na ito. At isa pang ikinababagsak ng mga manggagawa pagka matagal na sa gawain, 30 years na sa gawain. At yung 2 taon ngayon sa gawain, 1 taon, mayroong ipinahayag ang Diyos sa kanya, hindi na matanggap ng 30 years na sa gawain. Ang iniisip niya, super yung galing niya, super yung talino niya. Marami na siyang alam kaysa doon sa bago. Pero sabi kasi yan ay itinuloy po ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na ito'y baby. Kasi born again, pagkatapos, bagong panganak ngayon ito, baby lang ito. Baby sa pagiging Kristiyano. So ito ngayon ay gagamitin ng Diyos sa isang nagpapalalo na manggagawa na nagsasabing marunong siya, 30 years na sa gawain. No? At wala pang alam yung 1 taon pa lang o 2 taon sa gawain. Pero yun ang gagamitin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyo, O Ama, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at iyong ipinahayag sa mga sanggol. Hindi sanggol na pinadedede, no? Hindi katulad ni Baby Sammy. Hindi ganoon. Ito'y sanggol, bagong panganak sa pananampalataya sa Espiritu ng Diyos. Ito ngayon ay gagamitin, bibigyan ng kaunawaan ng Diyos ito upang gamitin ito doon sa nagpapalalong manggagawa. At hindi na matanggap ngayon ng nagpapalalong manggagawa yung ibinabahagi ng bagong panganak na mananampalataya. Hindi niya mapapansin yun na doon siya sinusubukan ng Diyos kung siya ba ay marunong pang magpakumbaba o marunong pa siyang tumanggap ng mas tama. Marami sa mga manggagawa sa panahon na ito, hindi na kayang gawin ito. And I pray to God na sa Diyos na huwag mangyari sa atin ang mga bagay na ito.
dito sa church na ito. Na lahat tayo, mula sa manggagawa hanggang sa ibaba, lahat maaaring magpakumbaba. Pwedeng mag-submit pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos. Walang mataas, walang mababa, pare-pareho tayo. No? Yun ang lagi nating ipagdasal, no? So kaya a Christian must have faith to have a solid resting place, no? Kailangan magkaroon siya. Saan? Ang lagi mong titingnan, looking unto the author and finisher of our faith. Look unto Jesus, no? Look the word. Tingnan natin. Sabi nga kanina, lagi nating sasalaminin ang ating sarili. Itong pinakasalamin natin, kung tama pa yung ginagawa natin o hindi. May ipinapayo na si St. Paul sa atin kung paano tayo makapasok. Sabi niya, malaya na tayong pumasok dun sa holiest of holies. Biro mo yun? Dati isa lang ang pwedeng pumasok. Ngayon lahat tayo po pwede. Diba? So, ingatan natin ang bagay na ito. A true born-again Christian can rest his faith only to the unchanging word of God na hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang mga pangako ng Diyos sa atin. Kailangan makita natin kung paano nagmamanifest ito upang ito ay magbigay ng iba yung kalakasan at freshness sa ating pananampalataya. Hindi dapat masalig ang pananampalataya bilang pagtawag na born again sa atin, no? Through the shifting sand of the theology of men. Marami sa panahon natin. Tingnan natin. Look at the whole world. The Christian world. Marami nandoon yung kanilang pagtitiwala sa turo ng tao. Napalitan yung turo ng Panginoon, no? At ang itinuro ay idea ng tao, doktrina ng tao. Marami naman ay dapat hindi nasasalig doon sa titingnan mo yung isang building o yung isang church ay affiliated kami sa ganito. Hindi dapat doon nasasalig yung ating pananampalataya, yung ating pagiging born again doon sa affiliation na affiliated kami kay Eli Soriano. Malaki ang church niya. Hindi dapat nasasalig sa ganung bagay ang isang pananampalataya ng isang born again, mga kapatid. Hindi dapat na yung pananampalataya nyo ay mailagay dun sa tumatayong pastor o isang manggagawa. No? Laging ang manggagawa ay tingnan ninyo kung ibinabalik nga ba kayo sa salita ng Diyos. Kapag ang manggagawa ay nahaluan ng hindi pagbabalik sa salita ng Diyos, hindi sa Diyos yan. Ang manggagawa, wala siyang gagawin. Lahat ng propeta na isinugo ng Diyos, walang ginawa, kundi ibalik sa tamang landas ang mga tao, ang mga mananampalataya. Hindi sinabi ni Moses na sa akin kayo magsisunod, kundi magsisunod kayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ni Noah, sabi ng Diyos, uulan. Magkakaroon ng dilubyo, lulubog ang buong mundo. Ang problema, nag-iisa lang siyang kinausap ng Diyos. Ito yung malaking problema ni Noah. Nag-iisa lang siya. Paano niya ngayon patutotohanan na tama o totoo ang sinabi ng Diyos sa kanya? Yun lamang ang iniutos ng Diyos sa kanya. So walang ginawa si Noah, kundi magsalita sa mga tao na uulan. Napakahirap, scientifically, kahit na anong gawin mo. Wala pa silang nakitang ulan. Wala pa silang nakitang patak ng ulan. Kaya yung ulan, salita lang, hindi naman nila alam kung ano talaga yung ulan. Kaya malaking problema nung panahon ni Noah, nung mangaral siya. No? Hindi katulad ngayon, babasahin natin, meron tayong mga paniniwala, merong mga miracles. Si Noah, hindi siya gumawa ng miracle para mapapaniwala yung mga tao. Di ba? Paano paniniwalaan si Noah? Kaya marahil sa dami ng tao, wawalong kaluluwa,
Maaring pinilit pa niya yung mga manugang niya na pumasok sa daong. No? So, napakalaking problema. Ngayon, ang tao, patuloy na naghahanap kung saan ang kung totoo nga ba ito o hindi. At pag may nakita, tandaan natin, lahat tayo ay galing sa maringga. Katulad ko, matanda na ako, nanggaling ako sa pagiging Katoliko talaga. Doon ako talaga pinanganak eh. No? Ang iniisip ko tama. Ang hindi ko alam, pinipreserve lang ng Diyos yung buhay ko para pagdating ng araw, pagka narinig ko na yung pagtawag niya sa akin, lalabas ako sa pagiging doon sa turong yon. It is just to preserve my life there, no? So, para mapanatili na ako ay isang tatawag, kasi tinatawag na Kristiyano yung mga yan eh. Para manatili yung pagtawag na Kristiyano sa akin, nandoon muna ako. Oh. Hindi ako pupunta sa hindi ako magiging Hindu. Hindi ako magiging Buddhist. Hindi ako magiging kung anong reliyon. Mananatili ako na tinatawag na Kristiyano. Pagtawag ng Panginoon sa akin, nung mai-introduce na unti-unti yung pagiging born again, lalabas ako, pupunta ako doon sa pagiging born again. Pinreserve ng Diyos yung buhay ko doon para manatili akong Kristiyano. So ngayon, ginagawa tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya na maging isang tunay na born again, maging isang tunay na Kristiyano na lingkod ng Diyos, hindi lingkod ng simbahan. No? Lingkod tayo ng Diyos bilang born again, ang paglilingkod natin sa Diyos. Paano natin paglilingkuran ng Diyos? Paglingkuran mo ang mga pinili ng Diyos, kaya tinawag kang pastol. At yung pastol, hindi ito manager. No? Na bigyan mo ko ng kape, sabi mo kasi manager ka eh. No? Ako yung boss dito eh. Hindi. Maghahanap ka ngayon ng spiritual green pasture para sa kanila. Yan ang gagawin. Paano kung wala ka namang i-message? Paano kung mapapakain ang mga mananampalataya? Basta ngayon, ang message, kailangan mamuhay tayo ng mababait, mabuhay tayo ng malilinis. Huwag kayong iinom ha, huwag kayong magsisigarilyo, huwag kayong magsusugal. Finish yung message. Next Friday, ano na naman kaya sasabihin ko? Huwag kayong mag-iinom, huwag kayong maglalasing, huwag kayong huwag kayong maninigarilyo, huwag kayong magbibisyo. Wala na, kaya ang gagawin, 1 hour and a half yung kantahan, masayang masaya, no? 20 minutes, 30 minutes yung message. Walang naintindihan yung mga mananampalataya, ni hindi niya ma-distinguish yung soul, body, soul, and spirit. Hindi niya alam. Hindi niya maintindihan yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Wala eh. Walang pinag-aralan. Hindi nag-aral. No? Bible study. Hey, out of the topic yan. Huwag mo munang itanong yan. Tsaka mo na lang itanong yan. Pagka yan na yung topic. Hindi naman na itatopic. Matatapos yung isang taon, hindi na itatopic. Hindi na naitanong. Yun yung kauhawan dun sa loob eh. Pagkatapos, hindi mo pababayaang makapagtanong. So mga kapatid, ganun yung tingnan, no? At ang Panginoong Hesus, hindi naman siya naninira, no? Sa mga pariseo, pero sabi niya, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseo, sabi niya. Pero pag-iingat niya ang mga mananampalataya. At nung hindi manampalataya ang mga pariseo, ang mga eskriba, sabi niya, kayo ay sa inyong amang diablo, sabi niya. Masasakit yun. No? Ngayon, hindi natin masabi-sabi sa isang tao yun. Aawayin ka ng tao. Kaya gustong batuhin si Jesus eh. Bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Sabi. Tingnan ninyo kung paano nila pagsusumbatan ng Panginoong Hesus. Paano tayo na totos from here to there? Pagkatapos natin dito, paglabas ninyo ng simbahan, iba na naman ang naiisip nyo. Mas marami yung sa sanlibutan kaysa sa naalala ninyo kung ano yung pinag-aaralan natin dito sa loob ng church.
Di ba? Pagkatapos natin yan, pag naghiwa-hiwalay tayo, lalo na kung hindi mananampalataya yung kausap mo. Oh, pagka nagsalita siya ng makasanlibutan, sakay ka na. Pareho na kayong nag-uusap ng makasanlibutan. Pero yung Christian, hindi. I-ignore niya pagka ganun. No? So, ganun kakaiba ang isang Kristiyano. Yung Christian faith is anchored to the Word, to the promises of God. Pag na-experience mo ang mga promises ng Diyos, nangako siya ng pagpapagaling, bakit hindi natin magawa yung magdasal, no? Kung minsan dumadating yung nagkakaroon tayo ng mga discomfort sa katawan, yung bang discomfort na ito, katulad yung naramdaman ko, medyo sumakit ng konti yung ulo ko, medyo sinipon ako sa kainubo. Sabi ko, ito ba ang makahahad lang sa akin para ako ay hindi magsimba? Nandun na nga, mamimit ko nga yung magpapagaling pagkatapos mamimit ko yung magpapagaling doon sa loob ng simbahan. Spiritually, pinaniniwalaan ko pagkatapos, mabuti pang ipahinga ko muna ito, ihiga ko muna. Wala doon sa higaan ang tagapagpagaling. Mga kapatid, wala doon. So, anong kailangan? Labanan mo. Bakit? Siya naman ang magpapagaling sa atin Di ba? So, doon natin makikita, we are at rest to the Word, to the pure Word of God. And who can separate us from the love of God now? Kapag ka na-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos, masiseparate ka lang siguro ang isang tao kung hindi talaga siya, hindi doon naka-rest yung kanyang pananampalataya. Kulang yung faith sa Panginoon. Kapag ka nakita natin na sinabi ng Panginoon na, I will never leave you, nor forsake you, till the end of the world. Anong gagawin natin? Magdududa ba tayo doon sa sinabi ng Panginoon? Pinatunayan na niya ito. Pinatunayan niya kay Joshua na hindi niya pababayaan. Pinatunayan niya kay Moises na, I will be with you. Sabi niya kay Moises. Hindi niya pinabayaan kahit na hinabol na sila ng mga Egyptians at dagat na ang kaharap nila. At umiiyak na si Moises. Hindi pa rin nagkulang ang Diyos na sinabi niya, I will be with you. Why you are crying? Why cry? You speak! Sabi niya kay Moises, magsalita ka. Sabihin mo lang yung word at magkakam to pass. Moses, na-experience mo na nga na let there be flies. Wala namang fly pagkatapos dumating yung mga flies in minutes. Sinasabi lang ni Moises yung salita. At nagkakam to pass. Binibindicate ng Diyos yung sinasabi ni Moises. And then, you are all only in front of the sea. Who made the sea? What is in your hand? Sabi niya. Arad. Nung erase ni Moises yung rod, nahati yung dagat. No? Hindi siya nagsalita. Umiiyak siya. Kaya sabi ng Diyos, speak! Magsalita ka! Magsalita kayo sa Diyos! Para makakilos yung Diyos! No? Sabihin niyo sa kanya yung promise niya. Sabi mo, you will never leave us nor forsake us till the end of the world. Just say the word and it will come to pass. Pag ganun ang ginawa natin, na sinabi niya sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, kundi tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa atin. Panginoon, sinabi mo. Sinabi ng Diyos, sabihin mo. Just say the word. Speak. Sabihin ninyo mga kapatid. Pagka naganap ang mga bagay na ito sa atin, no? Para tayong isang ship, para tayong isang barko. Gaano man kalaki yung barko, pag inihulog yung angkla, kahit na malakas yung alon dito, malakas yung alon doon, hindi kayang alisin
ng alon yung pagkakaangkla ng malaking barko. Ganun ang faith na ito na ilalagay ng Panginoon sa atin. Hahanap-hanapin mo ang kanyang mga salita. Gaano man kalaki ito. Bakit naka-anchor ka? Gaano man kalakas ang bagyo, naka-anchor ka sa Panginoong Hesus, sa salita. Walang magagawa sa ito kahit na itulak-tulak ka. Wala. Kahit na dumating yung ubo, kahit dumating yung sipon, kahit ano dumating na ito sa atin, hindi maaalis yung pagkakaangkla. Tatayo at tatayo ka, makikinig ka pa rin ng salita ng Diyos. Praise God. Kaya nga, ano ang kailangan para ang lahat ng ito ay masolusyonan, masolve? Rapture tayo. Isa ang solusyon para masolve lahat, hindi na tayo makikipagtrabaho. No? Hindi na kailangan na may mambubulyaw na matataas sa atin. Hindi na tayo kailangan gumising ng madaling araw para lang magtrabaho at kumita ng kapiranggot. Pagkatapos, mauubos din. Ang kailangan, magkaroon ng pag-agaw. Pero hindi magaganap ang pag-agaw. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, may display muna yung church niya na may power. Hindi na i-exercise yung power. Yung sinabi ni Moses noon na, let there be flies, let there be word. Ngayon naman, dapat may exercise natin yung power na binigay ng Panginoon sa atin. It's finished. You are displayed already. Na-glorify na ang Diyos. Sino bang may kasalanan? Sabi nga kanina, yung nanay o yung tatay o yung anak? Wala, hindi dahil nagkasala yung tatay o yung nanay o yung anak. Kundi, ang bagay na ito ay para maluwalhati ang Diyos. Ang bagay na ito na mangyayari sa atin, ang kapangyarihan ng Panginoon na sinabi niya na, ang mga ginagawa ko, sabi niya, higit pang mga dakilang gawa ang gagawin ninyo kaysa dito. Pag hindi natutupad ito, hindi pa magaganap. Pinipigilan ninyo, pinipigilan natin ang pag-agaw. Kasi hindi natin may exercise. You don't speak. Sabi niya kay Moses, speak. Anong nangyayari sa atin? Kung minsan, depressed na depressed tayo, lungkot na lungkot tayo. Merong problema, merong kung ano-anong nangyayari, merong may sakit. Depressed na depressed tayo. Bakit? Nade-depress ka? Use the word. Use the word. Speak the word. Para mag-come to pass. Tingnan niyo kung paano nagka-come to pass. Sabi ni Abraham kay Isaac, Ama, sabi ni Isaac, nandiyan na yung altar, nandiyan na yung kahoy. Sabi niya, asan yung pang-alay? See that innocent question? God will provide. So God vindicated the word of Abraham. Wala namang ram doon eh. Tapos nakaipit pa yung ram doon. So that means God vindicated the word of Abraham that God will provide because He is the great provider. Kapag kailangan mo, hindi makakasama sa iyo, God will give it to you. Ibibigay ng Diyos ito sa iyo. Kapag alam ng Diyos na ang puso niyo, mga kapatid, kailangan mo ng ganito, ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Basta hindi makakasama sa iyo, hindi mapapahiwalay sa Diyos, no? You can manage it. Alam natin. Anything. Material, money. Bakit hindi ba kayang ibigay ng Diyos yun? Baka magulat ka, mamaya may dumadating na 1 milyon sa iyo. Imposible ito? Imposible pa ba yun? Posible na! Dumating sa iyo eh. Dumating na nga, imposible pa rin ba? Posible sa Diyos yan. Walang imposible sa Kanya eh. No? Kaya lang, alam ng Diyos na kaya mong i-manage. Hindi ka hihiwalay sa Diyos. Lalo ka pang kakapit ngayon sa Panginoon. Oh. Di ba? Lahat kaya ng Panginoon eh. Kaya lang, hindi natin siya mapakilos. Hindi nyo inuutusan yung Panginoon eh. Sabi ng Biblia, mag-utos kayo sa Kanya. Panginoon, kung makabubuti ito sa akin, hinihiling ko ito sa iyo. O sige anak, ang bait ng amang ito.
Kung yung masama nga ang tatay lahat ng mabuti doon sa anak niya, gusto niya, ibigay niyang lahat. Samantalang ang sama ng tatay na ito, lasenggo, namamalo pa kung minsan. No? Yung Diyos pa kaya, lahat ng gusto natin, ibibigay ng Diyos. No? Pero pagkatapos na makita, kahit na miracles, may nangyari na sa tao, yung tao pagkatapos nito, madaling makalimot. Madaling makalimutan ng tao yung ginawa ng Diyos. No? Siguro, ugali lang talaga ng tao yun. No? Madaling makalimot ng utang na loob. No? Yung utang na loob natin sa Diyos, hindi natin pwedeng akalain mo, binigay niya yung bugtong niyang anak para maligtas tayo. Malaking utang na loob ito. Kaya lang, hindi dinidibdib ng tao yung utang na loob na ito. Kasi mahal naman niya tayo eh. Kaya nagiging spoiled yung mga tao. Panginoon, kahit dito na lang kami sisimba, kahit mali, okay lang. Spoiled, no? Ayaw ng Panginoon yun, hindi nag-i-spoiled yung Diyos. No? Gusto ng Diyos doon tayo sa Kanya. No? Ang gusto niya, magkaroon tayo ng deep desire sa paglilingkod sa Kanya. Makikita natin, religious naman sila eh. The Pharisees are very religious, the scribes. So hindi tinignan ng Diyos yung pagiging religious nila. Hindi tinignan ng Panginoong Hesus na marami sila. Naghanap pa rin ng Panginoon. Nangaral pa rin siya. Hindi siya sumama sa kanila. Kaya nagagalit sila eh. Ayaw sumunod ng Panginoong Hesus sa mga turo nila. Kaya nung si John the Baptist, tatay niya si Zechariah, siya yung lingkod sa templo. Dapat nga si John the Baptist kasama ng tatay niya doon sa templo. Doon naglilingkod eh. Pero si John the Baptist dinala sa desert, sa ilang. Ano ba yung nandoon ngayon sa templo? Bakit hindi doon dinala ng Diyos? Samantalang mga Levites yung mga yan. Alam kasi ng Diyos na polluted yung doon, yung turo. No? Alam ng Diyos. Pero yung tao hindi nila alam na polluted yung turo. Ang akala ng mga Pariseo, nagtuturo sila ng mga tama. No? Hindi nila alam na mali na. Kaya nga, sineperate si John the Baptist sa ilang para ang Panginoon na, ang Diyos na ang magtuturo kay John the Baptist. Si Paul lumaki siya sa pagiging Hudyo niya, nangunguna siya sa mga kasing edad niya, no? Hindi alam ni Paul. Akala ni Paul, tama, okay na, no? Hanggang tawagin siya ng Panginoon. At nung tawagin siya, submissive siya, sumunod siya. Ngayon natawag tayo, hindi pa tayo makasunod-sunod. Minsan nasusunod pa natin yung sarili natin. Di ba? So, ano ba yung mga natanggap ng mga tao sa panahon na ito? Tandaan natin, no? Ang mga tao, nakaranas sila, natuto ang mga ito ng tingnan natin sa buong mundo. One of them, an intellectual or mental conception ng salita ng Diyos. Tinanggap nila sa karunungan ng tao ang salita ng Diyos. It looks like very nice, napakaganda, no? Kaya lang, hindi nila makilala kung tama o hindi. Ang nakita lang, maganda. It is pleasant unto your eyes and unto your ears. Nung nakikita ang mga simbahan, nagkagandahan, naglalakihan, may mga eskwelahan, yung pastor, naka-coat and tie, no? Yun ang nakikita na napakaganda. Maraming nainganyo. Maraming nahikayat na tama. Ganon din ang akala ng mga Pariseo na tama sila. Pero pinagsusumbatan sila ng Panginoon. Ano ang kailangan? Sa pangalawa, no? Yung may experience ka na Kristiyano sa ibinigay ng Diyos sa puso natin. May experience mo na ikaw nga ay born again. Kung hindi mo may experience ito, hindi ko alam kung tumagal ka na ng 10 taon, 5 taon, wala kang na-experience sa gawa ng Panginoon. Merong question mark sa puso ng tao.
Kailangan ma-experience. Anong mangyayari ngayon dito? Counting kung dumating yung fallen pastor, yung fallen angel, no? At nagsalita, humano. Madaling mahatak, mapapahapay-hapay. Pero pagka dumating sa iyo ang na-experience mo ang salita ng Diyos, naganap sa iyo, kahit sino pa, kahit angel pa ang mangaral sa iyo, kapag iniba nila ang aral na ito, hindi mo matatanggap kasi makikilala mo siya, no? So one is intellectually hungering, no? Intellectually, nauuhaw sila. Ay, biyernes na naman. Pupunta sa church. May pagkauhaw na pumunta sa church. Yan. May pagkauhaw na iba naman na gusto makakain siya, makainom siya ng sariwang kapahayagan sa salita ng Diyos. Doon naman, sa isa naman, doon sa intellectual hungering, pagdating sa salita ng Diyos, ang gusto, Brad, musta ka na? So, yung mga usapan, wala sa salita ng Diyos. Nasa loob na ng church yan, mga kapatid. Ganito ang mga natural na nangyayari. Yung isa, makikita mo, laging may victory sa puso niya. Galak na galak siya. Gustong-gusto niya ang company sinasamahan niya ay mga mananampalatayang magbibigay sa kanya, makakapagpalakas sa kanya. No? Hindi yung makakahatak sa sanlibutan sa kanya. Dalawang klase lagi ang mga ito, mga kapatid. Ang Israel ay mag-cross Red Sea, mga kapatid. Kaya kailangan ang ating pananampalataya ay nandoon sa solid ground na hindi kayang ugain. No? When Israel had crossed the Red Sea, yung sovereign grace ng Diyos, tingnan niyo yung sovereign grace ng Diyos. Bago dumilim, magpapaulan na ng mana ang Diyos. See? Tingnan niyo yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ng ating kapatid, Diyos, sabi niya, ano yung, what is that mana? Saan nagagaling yung mana? Sabi niya. Sa heaven, sabi niya, umuulan ng mana. Ba't may mana doon at pagkain ito? Who is eating this mana? Sabi niya, this mana is angel food. So, binabahagi na ng angel food ang mga taong, mga Hudyo habang pinapatnubayan sila. Wala naman silang hindi naman sila, yung magtatanim muna sila ng palay, magtatanim ng trigo para aanihin pagkatapos yun ang magiging pagkain. Hindi sila nagtatanim. Kasi pag lumakad yung pillar of fire sa gabi, pack up sila. Susunod sila sa pillar of fire. Pag araw, nakitang lumakad yung pillar of clouds, lalakad sila. Pack up sila. Kaya mabibili sila. Train sila sa pagtutupi ng mga tent nila. Kasi tent lang yung kanilang mga tirahan. Lakad. Diba? Pati yung templo. Tent, meron siyang veil. Merong outer court, inner court, Holy of Holies. Diba? Meron siyang 3 parte. So, ganun ang ginagawa ng Diyos. And people would go out, no? Mamumulot sila para masustain yung kanilang buhay. Manatili silang buhay. Di ba? So, ganun yung ginagawa habang sila ay nagjo-journey, ang mga Israel. And then, the mana, itong mana na ito, ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag ka na magtatabi ng mana. Kunin mo yung kaya mong kainin. At huwag ka na magtatabi ng para kinabukasan kasi uulan naman kinabukasan ulit Pero may nagtatabi pa rin. Sabi, merong matatakaw. No? Inaamag, nasisira lang, nalulusaw lang, mga kapatid. No? So the same thing is happening in Christianity. Many people before 9 o'clock, sabi na natin, get hungry. Many people go to the service and rejoice and shout and praise the Lord. No?
while the Spirit of God is falling in the church. Ganun ang ginagawa. Tuwang-tuwa sila. Parang lahat ng condemnation nawala na sa tao. Napatawad na lahat, wala na. But after a day or 2 days, sabi niya, you'll find them back to their old. Doon na naman sa dating mga gawi. No? Kung sinungaling, nagsisinungaling na naman. Pero, nung nasa church sila, praise the Lord, glory to God. No? Pero paglabas sa church, after 1 day or 2 days, nakalimutan yung praise the Lord. Di ba? So sabi na natin kapatid, many people come to Christ, sometimes only 1 day or 2 days. Pero yung pinili, sabi niya, meron siyang, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into judgment, but is passed from death unto life. Ito ngayon yung isang totoo. Every day, fresh siya. Araw-araw, alam niya, anak siya ng Diyos. Bakit? He passed from death unto life. Naka-anchor ngayon siya sa purong salita ng Diyos. Sabi ng ating kapatid, huwag tayong matulad nawa doon sa Acts 19. Doon sa Acts 19, they are true disciples. Pero nung makita si Paul, tinanggap ba ninyo yung Holy Spirit nung kayo ay manampalataya? Ha? Holy Spirit? Wala man kami alam na Holy Spirit eh. True believer, walang Holy Spirit. Walang mag-uudyok, walang magkokontrol sa kanya. Pero, true believer siya. Wala siyang Holy Spirit. Masakit yan. Biro mo, naglingkod ka na, wala kang Holy Spirit. Nanampalataya ka na, wala ka pang Holy Spirit. Kaya ano, sabi ni Paul, may kulang. Kailangan mabautismuhan kayo sa pangalan ni Jesucristo. Sabi niya, nilang Panginoong Hesus, upang, sabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Submissive yung mga tumanggap kay John the Baptist nung nabaptisin. Mga Baptist to eh. Meron silang humble heart, yung mga Baptist noon, nung time ni Paul. Yung mga Baptist ngayon, matitigas yung puso. Proven. No? Diba? We are not against them. They are fine people. They are good people. We don't have anything against them, but we love them. But why do we have to preach like this? To open their eyes, to open their heart. No? Kung walang key to open, kung wala na magtuturo ng ganito sa kanila, makakarinig kahit saan sa buong mundo. Sino man ang makakapakinig ng mga salitang ito sa internet? At ang mga message nito, these are open to internet. At kung may gustong iligtas ang Diyos, there's nothing impossible to God. Tuturo niya kung paano ito mabubuksan sa isang tao, no? So ganun mga kapatid ang mga pangyayari, no? Huwag na tayong matulad doon sa mga believers na ito. They are true believers. But they did not receive the Holy Spirit. Huwag nawang mangyari sa church na ito. Ang mga ganitong bagay, no? Na 10 years na, 5 years, 10 years, walang Holy Spirit. Alam niyo, pagka mayroong Holy Spirit ang isang tao, kakaiba ang ma-experience mo. Pag wala kang na-experience, ibig sabihin, hindi pa nakakakilos ang Holy Spirit. O talagang hindi pa dumating yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasi ang magtuturo sa atin. No? Pag dumating sa atin ito, sabi ng Panginoon, siya ang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Siya ang maggagayad, siya ang magtuturo sa atin. So, merong mga true believers
na yon, ang mga yon, na hindi tinanggap ang Holy Spirit. Meron pang kailangan gawin. At ngayon, nabautismuhan na tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Paano ninyo naramdaman ang Espiritu Santo sa puso nyo? Paano kumilos ang Espiritu Santo sa buhay natin? Ano ang ebidensya na may Holy Spirit ang isang tao? Paano may ebidensya ang sino man sa atin na may Espiritu Santo? Siguro kung tatanungin ko kayo ng isa-isa, walang magsasalita na wala akong Holy Spirit. Lahat kayo magsasalita na, "Oh, brother, may Holy Spirit ka ba?" "Oo naman, Brad." "Sister, may Holy Spirit ka ba?" "Siyempre naman, Brad, ba't mo pa tinatanong yan?" "Can you show me one evidence of the Holy Spirit to you?" Pakita mo nga yung ebidensya na mayroon kang Holy Spirit. Kung paano kumilos ang Holy Spirit sa iyo. Kasi Brad, binago niya yung aking buhay. Oh, praise the Lord, nabago yung buhay, no? Kaya lang, kahit binago na niya yung buhay ko, pagdating dun sa konting sakit, yung iniisip na kagad, Panadol! Panadol, mahina pa yung Panadol. Nauna pa yung Panadol kaysa dun sa, Panginoon, pagalingin mo ang karamdaman ko. Alam ba, sabi nga nung isang doktora na naging kapatid doon sa Pilipinas. No? Kasi doktora siya, sabi niya, "Sister, anong gusto mo? Anong gusto mong mauna? Reseta o prayer?" Siyempre, kung mananampalataya ka, kung hindi naman, may duda pa. Kung hindi mananampalataya, reseta na kagad yan. No? O, igagastos ka na. Kung prayer muna, mag-pray muna kayo. Mag-pray muna kayo. Bago. Yan ang pinakamabisang reseta. Yung gusto lang si sister, yung pinakamabisang reseta, ang ibigay muna. Bago yung, gamot. No? Doon, gagastos ka. O sige, kung gusto mong gumastos, kung pipiliin mo yung reseta, o re-resetahan ka. Ano bang mga naging problema mo? Ano? No? Tandaan natin, yung doktor, kailangan tama yung diagnosis niya. Kung mali yung diagnosis niya, mali yung prescription na ibibigay niya, delikado sa pasyente yan. Kung minsan naman, katulad ng, kung ilalagay natin sa spiritual, tingnan ninyo, nung si Peter, tama. Anong gagawin namin upang kami maligtas? Sabi nung nagtanong sa kanya. So yung prescription na binigay ni Peter, yung gamot, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." Yun yung prescription na binigay ni Peter. Hanggang ngayon, effective sa mga tunay na mananampalataya. No? Ngayon, kapag mali yung ibinigay ng doktor sa pasyente, mamamatay yung pasyente. Delikado yan. O tanungin mo ngayon yung mga doktor sa iba't ibang churches, "Brad, Pastor, ano po ang dapat kong gawin para ako'y maligtas?" "Manampalataya ka kay Jesus, magpabautismo ka sa Father, Son, Holy Ghost." Wrong prescription. You will go to hell. Mamamatay yung pasyente. Physically and spiritually, mamamatay yan. No? Pero yung prescription ni Dr. Peter, tama. It will give life. No? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil doon sa prescription ni Peter. Hindi binigyan muna ng Panadol ni Peter. No? Spiritual prescription muna. So praise God. Ano ba pagkatapos nating maranasan ang mga bagay na ito, ang mga kakaiba ng mga bagay na ito na ginawa ng Diyos sa atin? Sasabihin pa ba natin na, tsaka na lang ako pupunta? Pagkano? Sabi nga nung isang minsan na nakasama natin, kailangan yumaman muna ako para bago ako maglingkod sa Panginoon, para hindi na ako maghahanap ng marami pang pera kung mayaman na ako. Kaya hanggang gaano yung kayamanan na gusto ng isang tao. No? Kung minsan meron ng may 2 million, 3 million, 5 million, 10 million, hindi pa tumigil, lalo pa siyang hanggang saan kaya? 1 billion?
Nung may 1 billion siya, kailangan lumago pa. Sabi niya, magtatayo ako ng kamalig. Gigibain ko yung aking kamalig. Magtatayo ako ng malaki para marami mailagay ko doon sa kamalig na ito. Hangal, sabi ng Diyos. Doon sa mayaman, nung yumaman na. Sa gabing ito, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Kukunin ko na ang buhay mo. Hanggang kailan ang sukatan? No? Yung pala walang satisfaction. Kung kailan nagkakaroon, lalo naman nagiging matakaw. No? Kailangan, hindi masamang magkaroon, mga kapatid. No? Hindi natin sinasabi na masama, kundi dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Panginoon, kung kalooban mo, praise God, salamat sa iyo, Panginoon. Alam ng Diyos, gagamitin mo sa tama. Hindi mo gagamitin sa mapapariwara ka. Hindi yung mapapahamak ka. No? Pansinin natin yung mana, no, mga kapatid. At hindi ka magiging skeptic sa Panginoon. Hindi ka yung kanta nga, naalala ko. And the skeptic will be absent on that day. Yung pala meeting in the air yun. No? Doon sa meeting in the air, yung mga skeptic na, Panginoon, ililibing muna namin yung aming mga patay. Yung mga skeptic na ito, no? Panginoon, meron akong nabiling magkatuwang na baka. Sabi niya, oh, so maraming skeptic, ano? Pagdating doon, sabi niya, wala sa rapture yun. Pansinin natin yung mana, mga kapatid. Praise God, salamat sa Panginoon. Maaga pa. Pansinin natin yung mana, inilagay doon sa ark, no? Yung mana, hindi ito nabubulok. Samantalang doon sa ark, no? Pati yung tungkod ni Aaron, inilagay din doon sa ark, yung tungkod ni Aaron. Pero pansinin natin, bakit kaya hindi nasisira yung mana? Hindi nasisira yung mana, hindi nabubulok. No? Yung tungkod ni Aaron, tuyo na yun eh. Tuyo na, ginagamit niyang tungkod. Nung ilagay din dun sa ark yun, nabuhay. Nabuhay. Naging fresh. Tapos, nagdahon. Nakilala, nung nagbunga, na ito ay almond tree. Galing sa almond tree. Kasi sabi ng Biblia, by their fruit you will know them. Hindi mo basta-basta malalaman kung, no? So, nakilala, nagkaroon ng buhay. Katulad lang ito ng isang tao, no? Na isang taong patay sa pananampalataya. Paano mabubuhay ito pag dinala ito sa ark? Pag nando doon sa ark, ang sino mang patay ay mabubuhay. Magkakaroon ng buhay. So, ang pinaka-ark natin ay ang Panginoon. Siyang pinaka-tipo ng arka. Kapag ka nasa Panginoon ka, lagi kang may freshness, may buhay. At hindi ka magiging one day ka lang buhay. So, the whole week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 24 hours, 24/7, you are alive. At lagi kang sariwa, laging sariwa. At laging hanggang nandoon yung mana at yung tungkol ni Aaron, lagi itong sariwa, hindi namamatay. Yun ang gusto ng Diyos sa isang Kristiyano sa panahon na ito, na lagi siyang nandoon sa loob ng arka para lagi siyang buhay. Pag lumabas ka dun sa Holy of Holies, patay na. Magagawa ka na naman uli ng mga gawa ng sanlibutan, mga kapatid. Di ba? So every day, kung present ka dun sa ark, no, nandoon ka lagi sa Shekinah glory ng Diyos. Lagi kang may liwanag. So sa atin naman, ang sabi ng ating kapatid, yung ark,
sa tao, doon sa pinakapuso niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will put my new laws in their heart. Doon sa heart, doon sa pinakapuso, para doon ang pinaka-abode ng Diyos sa tao, sa puso. Bakit sa puso? Hindi doon sa kabuuan o sa malaking katawan ng tao. Sa Old Testament pa lang, sa pamimili pa lang na papalit kay Saul na magiging hari, inutusan ng Diyos si Samuel na pumunta kay Jesse, sa tatay ni David, no? So sila ay 7 lalaki. Si David ang pinakabunso. Ngayon, mamimili ngayon si Samuel kung sino ang papahiran niya ng langis na magiging hari ng Israel kapalit ni Saul. So tinawag yung panganay, matipulo, malaking katawan. Parang karapat-dapat na talaga na maging hari. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Samuel, hindi siya ang aking pinili. Ba, kay Samuel, yun na talaga. Yun na. So, sabi, pero pa bang iba, tinawag yung pangalawa. Ganun din. Magandang lalaki, matipuno. Talagang lahat sila mukhang karapat-dapat na umupo sa trono para maging hari. Hanggang natapos yung 6. Wala na. Wala nang mapagpipilian doon sa mga nando doon. Wala ka na bang ibang anak sa liban sa mga ito? Meron pa, sabi niya. Ando sa bukid, nagpapastol. Tawagin. Ipinatawag. Sabi ng ating kapatid, nung dinidescribe niya si David, his shoulders stoop, sabi niya, yung patpatin, sabi niya. Patpatin daw siya. Ngayon, nung warap na ito kay Samuel, mukhang hindi pwedeng maging hari kasi wala sa itsura. No? Anong sagot ng Diyos kay Samuel? Hindi ako tumitingin sa panlabas, sabi niya. Tumitingin ako sa puso, sabi niya. So ngayon ang Diyos, hindi naman siya nagbago ng pagtingin sa tao. Tumitingin siya maging sa atin, sa puso. Gaano ba tayo kasigasig na magmahal sa Diyos, no? At sumunod sa kanyang mga palatuntunan. Dahil si David, nakita niya, malinis ang puso niya. Sumunod si David sa kanya. No? Hindi matanggap ni Saul na si David ang papalit sa kanya. Pero ang Diyos na ang nagdesisyon. Kapag dinesisyon ng Diyos, yung hari nga, yung salita niya, hindi mabali. Yung Diyos pa. No? Tingnan ninyo yung hari ng mga unang panahon na yan. Si hari nga sa Ahasuero. Di ba? O sinabi nung nag-usap na sila ni Esther, gustong ipapatay lahat ni Haman ang mga Hudyo. Si Esther, Hudyo. May utos na siya na, pumayag na siya kay Haman, ipapatay lahat ang mga Hudyo. Nung magpaliwanag na, nalungkot si Esther kasi, si Haring Ahasuero, may utos na patayin lahat, i-annihilate na. Hindi niya pwedeng baguhin, sabi niya, order niya yun. Tingnan niyo, dahil hari siya, hindi niya pwedeng sabihin na, binabawi ko na ang aking utos. Hindi. Anong ginawa niya? Anong paraan? Pero silang karapatan to defend themselves. Sabi niya. Depende siya. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga sarili. Samantalang kaharian niya yan. Ha? Bawat labanan, nananalo yung Hudyo. Nagtagumpay sila ng nagtagumpay. Tingnan niyo kung gaano pumatnubay ang Diyos. Huwag lang lalabag sa kalooban ng Diyos. Huwag lang magiging Achan. Huwag lang magkaroon ng Achan. Ano ba yung Achan? No? Si Achan, siya yung magnanakaw dun sa Israel. Ninakaw niya yung, nagtago siya dun sa mga nasamsam sa Babylonian. No? Dahil doon natalo sila.
Pero ipinakita siya ng Diyos. Kaya hindi tayo makapaglilihim pagdating sa Diyos eh. Kapag ka nagluluko tayo, alam ng Diyos, no? Hindi naman nakikita ni Brad eh. Sabi, hindi naman nakikita. Naku mga kapatid, there's somebody there who is looking at you. Merong nakatingin sa atin doon. Anak, sinabi lang, anak, huwag mong gagawin yan. Wala hindi na mapigilan. Sige, ginawa na. Magagalit na yun ng Panginoon sa atin. No? Kaya, ingat. Mga kapatid, so doon sa puso na natin nakatira ang Panginoon. So hindi nagdudwell yung Diyos sa ulo. Kaya yung karunungan ng mga katuruan ngayon na galing sa ulo, hindi tinatanggap ng Diyos. Yung karunungan, at kapahayagan na galing na nandun sa puso, yun ang tanggap ng Diyos. Doon tayo ngayon. Ang gusto niya yung old-fashioned sanctified born again eh. May experience ka sa ganun. Hindi yung modern na tayo ngayon eh. Modern na kaya yung tingnan niyo pati yung mga kanta ginagawang rock sa mga praising sa Panginoon. Napakinggan ko nga noon yung kanta sa Catholic na yung Our Father, di ba? Yung Our Father who art in heaven. Ginawang rock yung kanta na ito ay ginawang kanta nga rock naman. Tapos yung nakita ko dito naman na kasi kasama ako noon nag-aaten ako kaya lang di ako marunong sa ganyan na yung ang galing ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ginawang cha-cha. Yung sayaw nila cha-cha, pag paatras-atras sila. Sabi ko, bakit ganito yung cha-cha na yung Totoo. No? Isinayaw na cha-cha sa harapan. Yung praising sa Panginoon. Sabi ko, tinatanggap kaya ng Panginoon ito, cha-cha ito eh. No? Eh ako kasi doon, pagka alam ko yung kanta, nakapikit ako. Nagko-concentrate ako. Kaya ako minsan nasasabi ko, mahalaga yung kanta sa akin dito kasi na-stimulate na ako sa kanta pa lang eh. Pero pagka mali-mali na, ano na naman kaya ang nangyari? Pero ngayon, very much improve yung sa music, Napakaganda ng music natin. Masabi na kaya natin ngayon sa sarili natin, mga kapatid? Kaya na kaya natin sabihin yung sinabi ni Paul na ganito? For me, sabi niya, to live in Christ, sabi niya, to live in Christ, sabi niya, and to die is gain. Masasabi na kaya natin sabihin ito? Ba't Panginoon, ayokong mamatay. Pwede mo naman akong buhayin eh. Pero si Paul, kaya niyang sabihin. Talagang tiwalang-tiwala yung trust ni Paul sa Panginoon. Walang kahit katiting na duda. Parang nung nag-trust si Abraham sa Diyos. Not me that liveth anymore. Sabi niya, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili. But Christ that liveth in me. Sabi niya, ganito nawa ang mangyari sa atin, no? Christ living in the individual, no? Yung soul-surrendered Christian. Yung fully surrendered yung buhay niya sa Kanya. Mamumuhay ito sa Kanya. Then the things of the world has passed away. Wala na. Hindi mo na magawa yun. We can walk, pag ganito, we can walk in the presence of God, mga kapatid. Anong mangyayari? If you can walk in the presence of God and be hid from the things of the world, you don't hear anymore. You don't hear them anymore, the outside world. Hindi mo na maririnig yung outside world. Yung mga worldly things, hindi mo na ito, wala ka ng interest dyan. Di ba? Mawawala yung interest mo. Bakit? Nakatago ka dun sa Holy of Holies. Kapag ka nandun ka dun sa Holy of Holies, yung buhay mo nakapreserve doon. Wala kang pakialam sa sanlibutan. Tingnan niyo, pag pumasok si Aaron doon sa Holy of Holies, bumagsak yung veil.
dalawa na lang kayo ng Diyos ang nagkakaalaman. Pag pumasok tayo sa ark na ito, Holy of Holies, na kinatagpo natin ang presence ng Diyos, dalawa lang kayo ng Diyos ang nagkakaalaman. Hindi alam ng lahat ng nasa labas ng veil na ito, sa Holy of Holies, walang nakakaalam kung anong ginagawa ninyo doon ng Diyos, kung anong pinag-uusapan ninyo. Kaya nga, pag pinag-usapan ng nandoon sa Holy of Holies, pinag-usapan ang salita ng Diyos, walang kaalam-alam yung mga nasa outside courts na yon. Wala silang alam. Kayo na lang ang nagkakaalaman ng Diyos. Except na lang, kung lalabas yung mga nandoon sa at makapasok sila sa Holy of Holies, doon lang sila makakarinig at makakaunawa. Ganon doon sa tabernacle na ito. At sa pagpasok doon, mga kapatid, kaya napaka-importante yung dresses eh. Pagpasok doon, si Aaron, pagpasok niya doon, aayusin siya. Bibihisan siya ng tama kung ano ang sinabi ng Diyos na bihis. Hindi pwede yung kahit ano na lang. Hindi pwede. Haharap ka sa Diyos. Haharap ka sa Diyos. Pupunta ka sa presence ng Diyos pagkatapos kahit ano-ano na lang. Hindi naman tumitingin yung Diyos sa damit eh. Sabi niya, tumitingin siya sa puso. Pero ibigay mo yung the best mo sa Diyos. Kung iisa man lang ito, iisa man o dalawa lang, ibigay mo yung the best mo sa Diyos. Yung maganda. Hindi titingnan ng Diyos ngayon yung luma naman yung suot mo. Totoo sa Diyos. Ang Diyos tumitingin siya sa puso, pero ang ibig ng Diyos, nakaayos ka. Bago nga haharap yung Diyos at kakausapin yung Israel, Moses, sabihin mo sa aking bayan, walang sisiping sa kanilang asawa. At labahan lahat ang kanilang mga damit. At sila'y kakatagpuin ko at kakausapin ko. Specific yung utos ng Diyos, ano? Pati pagtabi, hindi pwede. Oh. Sino man ang lalampas sa perimeter na binigay ng Diyos, mamamatay yan pagka gano'n. Pag hindi sumunod. So lalakad ngayon si Aaron sa loob. Meron siyang tamang anointing. No? Yung garment niya, tama. Ganun ang gusto ng Diyos sa atin. And when he went there, sabi niya, the veil fell behind him. Sarado ngayon. Walang pakialam ang outside. Doon sa holy place na yan, pangalawa yan, hindi na rin marinig yung pinasukan ni Aaron. Yung mga nasa outer court, wala silang maririnig dun sa loob ng Holy of Holies. So ngayon, ang isang tao, pag nakapasok siya dun sa outer court, iba pa kasi yung mga nasa labas niyan. No? Pag nakapasok yung tao dun sa outer court, gusto niya dun na lang siya sa outer court. Anong nangyari sa mga protestant? Sabi niya, justified na kami. Okay na ito. Outer court pa lang yan. Outer court pa lang. Ano bang gusto mo? Ayaw mo bang ma-meet yung presence ng Diyos? Yung presence ng Diyos nandun sa Holy of Holies. Nasatisfied sila dun sa pagiging justified. Ayaw nang pumasok dun sa holy place. Diba? Ayaw nang pumasok dun sa holy place. Gusto na dun na lang sa outer court dun sa pagiging justified. Nung sinabi ng Panginoon, kailangan pumasok kayo. Sunod-sunod yan. Pumasok kayo sa holy place. Dito na lang. Ayaw nang pumasok dun sa holy place. O justified na kami. Ligtas na kami. O justified. Nangaiwan sila ngayon. Kailangan pumasok ka sa susunod na court doon sa holy place. Sanctification. Kailangan ma-sanctify ka, maging malinis ka. Para pagka na-justified ka, na-sanctified ka, dapat kang pumasok ngayon sa Holy of Holies.
Eh, hindi mo pwedeng laktawan na. Justified ka, pupunta ka kagad doon. Patay ka. Hindi ka po pwede doon. Ganun na ganun yung sa atin. Kaya kailangan, nag-justified na tayo ngayon, nag-justified na tayo, at kung namumuhay na tayo ng malinis, sanctified life, nasa holy place ka, sa second court, kasi may tatlong part yan. No? Karapat dapat ka ngayon, na pumasok, kung sanctified ka na, namumuhay ka na ng malinis, karapat dapat kang pumasok sa presence ng Diyos. Makausap mo yung Diyos. Pero pagka hindi tayo namumuhay ng sanctified life, hindi ka pa karapat dapat. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Sino man ang pumasok doon sa Holy of Holies na hindi sanctified yung buhay, hindi justified, hindi sanctified, mamamatay yan. Hindi karapat dapat sa presence ng Diyos. Kailangan maganap sa atin ang mga bagay na ito. Justified na tayo. No? May faith na tayo. Ano ba ang buhay natin ngayon? Do we live a sanctified life? Namumuhay ba tayo ng malinis? Para may paglingkod sa Diyos? Para karapat dapat tayong mamit yung Diyos, yung presence ng Diyos. Kaya kung minsan kahit na nasa church tayo, hindi sanctified yung life. Ano kailangan? Masanctify yung buhay natin. Para karapat dapat tayong pumasok doon sa Holy of Holies. Anong nasa sayo na? Holy Spirit. Baptism, you are baptized, really baptized by the Holy Ghost. Ipinamumuhay mo. Control ka ng Holy Ghost. Ngayon, kung maraming oras, maraming araw, ang kumokontrol sa'yo, yung sanlibutan o yung sarili mo, hindi ka control ng Holy Ghost. Nagpapakontrol ka lang kung Friday, o baka kahit Friday kung nakaupo tayo. Kung saan lumilipad yung mga isipan natin. No? Kung ano-ano yung iniisip. Tagal naman. Gutom na nga ako. Hindi pa ako. Tapos, haba pa ng prayer mamaya. Tapos, kumukulam-kulam na yung ano. Mas napapakinggan pa ngayon yung nasa loob ng tiyan kaysa doon sa nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Narinig ko ito kasi at brother din natin ito noon. No? Gutom na ako eh. Madaling magutom. No? Mga kapatid, bakit mo pakikinggan kagad yan? Hintayin mo. Ayaw mo yan? Buhay na walang hanggan? Wala pa sa Holy of Holies to. Sabi ko, baka doon pala sa justification to. Hindi makapamuhay ng malinis. No? So, kailangan natin yon. That you are really justified and sanctified and baptized ng Holy Ghost. Karapat-dapat ka talaga humarap sa presence ng Diyos. At kung nandito ang presence ng Diyos, mga kapatid, pagkatapos, kung ano-ano yung pinagagagawa natin, delikado ang buhay natin. Spiritual life, at saka yung physical life na ito. Kaya kailangan magsipagbago tayo ng ating mga isip para malaman natin yung perfect will ng Diyos. By the renewing of your mind. Kaya sa mind, una kasi mapasok sa isip eh. Be not conform sa mga gawa ng sanlibutan na ito. Huwag tayong makiayon. Anong halaga ng ating mga pag-aaral? Sacrifice. Ang haba na ng sakripisyo natin. Tapos sasayangin pa natin yun. No? Pero mo, nakailang taon na pagkatapos kung sa trabaho, kung naka 10 years ka na, meron ka ng 10 years na gratuity. Pagkatapos, gumawa ka ng kalokohan, forfeited lahat ang gratuity. Cancel ka pa. Aba, realidad dito sa trabaho. Doon sa, yung kinukwento ko sa inyo, hindi na ni-renew ang kontrata. Akala niya, super galing. O, di ba? O, ngayon, sige. O, nung hindi na, kahit anong pakiusap, wala na. Alam na yung ginawa eh. Pinauwi na siya. O, hindi kailangan ng company yun.
Hindi kailangan ng Diyos yung ganun. Di ba? Napakadakila ng Diyos sa atin. Madalas magkamali tayo, pero ang Diyos napakadakila na. Pag nagsisi ka ng buhat sa puso mo, mapagpatawad yung Diyos sa atin. No? Panginoon, I'm really sorry. Iiyak mo sa Panginoon, patawarin mo ako, nagkamali ako. Babalik ka sa Panginoon. Pagbalik mo sa Panginoon, nakita ng Diyos na nagsisisi ka mula doon sa puso mo. Anak, sabi niya, pinatatawad na kita. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Patatawarin niya tayo. Sabi ni Jesus, ako man, di kita hahatulan. Sabi niya, humayo ka, huwag ka nang magkasala ulit. Sabi. Hanggang ngayon. Ganun tayo eh. Nagkakamali tayo. Anak, sabi niya, hindi kita hahatulan. Pagpatuloy ka sa paglilingkod, sabi niya, huwag ka nang magkasala ulit. Hanggang ngayon, ganun ang Panginoon sa atin. Ganun yung Diyos, napakabait ng Diyos. Kaya lang, di ba, patatawarin naman ako ng Panginoon eh. Hindi naman ganun ano yung Panginoon. Alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Kung nagsisisi tayo ng bukal sa puso natin, kapag ka nagsisi ka ng galing sa puso ng isang tao, no? Pagsisikapan mong hindi uulitin ito. Kasi nahihiya ka sa Diyos, no? Pinatawad ka na niya. Tapos, alam niyo mga kapatid kung anong mangyayari sa susunod? Babalik yung joy ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Babalik yung joy mo. Ganun ang nangyari kay David eh. Si David, nagkasala si David, no? Kinuha niya si Bathsheba. Nagkaanak siya pero wala. Sabi ng Diyos, mamamatay yung bata. Nag-fasting si David, nagbuhos ng alikabok. Pero sinabi na ng Diyos na mamamatay yung bata. Wala. Ano, kinuha lang ni David yung asawa niya, si Bathsheba, asawa ni Urias. Dinala pa sa front line, ha? Sa war. Talaga, para mamatay si Urias, namatay nga. O, kinuha na niya si Bathsheba. Inasawa niya. Pero praise God, naging anak nila si Solomon. No? Pero may consequences. Anong nawala kay David nung nangyari yun? Yung joy ng kanyang salvation. Dahil pinili siya ng Panginoon, mahal siya ng Panginoon, nung nagsisi si David. Kaya sabi ni David, create in me a clean heart. Sabi niya, likhaan mo ako ng malinis na puso. Sabi niya. And restore to me the joy of thy salvation. Sabi, yung pagliligtas mo sa akin, sabi niya, ibalik mo yung joy. Nawala yung joy eh. Kahit na may pananampalataya si David, wala yung kaligayahan na magpuri sa Diyos, magpumalakpak. Kaya umawit siya ng ganung awit. And take not, sabi niya, take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin yung Holy Spirit sa akin. Sabi niya, ganun nagsumamo si David sa Diyos. Napakabait ng Diyos. Pinatawad si David. Napakadakilang Diyos nito. Ganito yung Diyos natin na sinasamba. Hindi siya mapagtanim ng galit sa atin. Pagka pinatawad niya tayo, kinakalimutan na niya kung ano yung nagawa natin. Pero tayo hindi. No? Pinatawad na tayo, uulitin ulit. No? So mga kapatid, ganito yung Diyos natin, mga kapatid. Be there always in the Holy of Holies, doon sa court na ito. Doon kasi natin namimit lagi yung presence ng Diyos. And take this church a holy place, the Holy of Holies place, where we meet the presence of the Lord. Isipin natin lagi, concentrate natin na, pag pumunta tayo sa loob ng church na ito, dito sa loob, nandito yung presence ng Diyos. Nandito yung presence ng Diyos para duminig ng ating mga samo sa Kanya. Ano man ang problema natin, pagpasok natin, Panginoon, alam mo ang kinalalagyan ko sa oras na ito. May problema ako, may karamdaman ako, meron yung mahal ko sa buhay, ganito. Lahat, ibigay natin sa Panginoon. Idaing natin lahat ito sa Kanya. Pag nakita ng Diyos yung pangangailangan natin, makikita natin kung paano kikilos yung Diyos sa atin. Pag kumikilos ang Diyos sa atin, ano ang mangyayari sa atin? Magkakaroon ka ng
love, magkakaroon ka ng joy, magkakaroon ka ng long suffering, gentleness, meekness, lahat nasa iyo. Mga kapatid, ibibigay lahat ng Diyos ito ngayon sa isang tunay na mananampalataya. Hindi yung ngayon lang o bukas lang. Hindi. Panghanggang eternity na ito. Huwag ka lang umalis sa presence ng Diyos. Ha? Hindi ka naman itataboy ng Diyos sa presence niya. Mga kapatid, except na lang kung ang tao siyang mismong aalis. Ang tao talaga ang umaalis lang sa presence ng Diyos. So, anong gagawin natin sa ating pagtitipon-tipon, huwag nating kalilimutan, no? Kanina, ina-explain yung fall ng Diyos, yung habog, no? Binibigay na example kanina. Tingnan ninyo, pagkatapos ng yung magdamag, sabi niya na tahimik. Magdamag, tahimik, no? Yung earth nasa at rest. Walang pakialam yung mundo sa habang gabi. Bumabagsak ngayon sa madaling araw yung hamog. Alam mo sa madaling araw bumabagsak yung hamog. Hindi yung hapon pa lang bumabagsak na. No? Hindi. Pagkatapos ng bumagsak ito, makikita natin minsan nasa damo, minsan nasa mga dahon ng puno, nire-refresh yung mga halaman, yung mga no? Pero pagkatapos nito, pag sumikat yung araw, natutuyo, nawawala. Saan nagpunta? May humatak uli pataas sa kanya. Kaya kung tayo ngayon ay nandito sa ibaba, nahamugan tayo. Sumama kang pataas dun sa hamog na ito. Dadalhin ng Diyos ito sa presensya niya at nandoon tayo ngayon sa Kanya. At tingnan niyo, ang lahat ng mga dinapuan ng hamog, nare-refresh. At kung nandito tayo, no, nadapuan ka ng hamog, mare-refresh ka. Mananariwa ka, mga kapatid. Nawa, nahahamugan tayo sa oras na ito ng Panginoon. So it's just like a Christian who has hid himself, no, with God in the stillness of the night, sabi niya. Somewhere he will come forth the next day with freshness, an odorous life. Sabi niya. Merong parang pabango yung buhay, no? And then the next thing, sabi niya, magbubunga ito. Noong unang panahon, ito lang naman ang dumidilig sa lupa eh. Yung hamog lang. Walang ulan. Pero yung mga punong kahoy nagsisipagbunga. Yung mga damo nagsisibulaklak. Sinong nagpapababa ng hamog? Ang Diyos ang nagpapababa ng hamog para manariwa ang mga puno. Ang Diyos ang nagbibigay ng Holy Spirit para laging nananariwa ang ating pananampalataya. Ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Tingnan ninyo pagka binabaan kayo ng hamog. Tingnan ninyo nung si Sarah ay babaan ng hamog at ipadala ng Diyos si Melchizedek sa kanya. Yung 65 years old na tuyo na. At si Abraham na matanda na, 75 years old na siya. At nung hamog na ito, i-refresh ng hamog na ito si Abraham at si Sarah. Nanariwa sila. Nanariwa sila at si Sarah ay nagtataka si Sarah. Sabi niya, ngayon pa ba ako magkakaroon ng anak? Tuyo na yung mga milk vein ko, sabi niya. Yung mga ugat sa dede niya, tuyo na, hindi na pwedeng magpadede. Pero ang Diyos ang nagsalita sa kanila, no? Na magkakaanak sila. Ilang taon ang inabot bago dumating ang pangakong yon? It took 25 years. 75 years old si Abraham nung pangakuan sila ng Diyos. At si Abraham, hindi siya nagbago ng kanyang pananampalataya doon sa sinabi ng Diyos. No? He staggered not, no? Sa kanyang faith.
Bagamat si Sarah, nung nasa kabila siya ng tent, sabi niya, ngumiti si Sarah. Bakit si Sarah ay tumawa? Sabi ng Panginoon. Nasa kabila ng tent, alam niya. Alam niya na tumawa si Sarah. Meron bang imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. So, unti-unti nakikita ang pananariwa ng katawan ni Sarah at ni Abraham. At nung sila ay maglakbay hanggang sa Gerar at sa Egypt, nakita sila si Sarah ng hari sa Egypt, si Abimelech. Nagustuhan niya yung 65 years old, mga kapatid. Aba, yung 65 years old, marami yan, high blood na yan, at saka may tungkod. No? Pero si Sarah, yung 65 years old niya, pwede na siyang magkaanak. See? At nung manganak si Sarah, she is 90 years old. 90? Mga kapatid, wala nang makaabot-abot ngayon ng 60, 65, 70, 75. Dead ball na yung mga edad na ito, no? Nasa ilalim na ng lupa, no? Sabi nga nila, pagka umiidad na ng 70, 75, lalo na doon kina Sister Baby, amoy lupa na yung taong to. Papunta na sa libingan. Nangangamoy lupa na raw. Pero sila hindi. Bakit? Namit nila ang presence ng Diyos. Kapag namit mo ang presence ng Diyos, mananariwa ka, mga kapatid. Hindi mo man mararamdaman yung tumatanda ka. Kaya siguro ganito yung pakiramdam ko. Hindi. Praise the Lord. Kaya siguro yung pakiramdam ko, laging sariwa eh. Laging sariwa yung pagmamahal si Sister Baby. Kaya, hindi nagbabago, no? Lalo pa kitang minahal eh. Kung mahal kita noon, sabi ko, lalo pa nga kitang minahal ngayon. Wala ka bang nakitang, wala ka bang kinausap na babae dun sa Greece? Eh? Sabi ko, hindi. Sabi ko, magaganda nga sila, sabi ko. Pero, mas maganda ka sa kanila. Maganda ka na sa kanila, maganda pa yung puso mo kaysa sa kanila. So, praise God, mga kapatid. Love your wives, no? Love your husband, no? Mahalin natin, ipakita natin kung paano yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Mamahal. But, alam natin, nagmamahalan tayo lahat mga magkakapatid tayo, no? Pero tandaan natin, merong limitation sa mga pagmamahal. Pero sa asawa, sabi niya, wala nga akong karapatan sa sarili ko, kundi yung asawa ko eh. Wala rin karapatan yung asawa ko sa sarili niya, kundi ako may karapatan sa kanya. Ganun ang bigay ng Diyos sa atin. So manatili tayo katulad ng kay Abraham na hindi na-staggered yung yung pananampalataya niya. Huwag magkakaroon ng pagdududa ang ating mga sarili na tayo ay kukunin at mararapture tayo. At pagka na-rapture tayo, mga kapatid, you will be back to 18 to 20 years old. Kalakasan mo. Kapuri-puri sa Diyos, kagamit-gamit ka sa Diyos. So sa panahon na ito, hindi natin mapipigilan ang pagtanda. No? Hindi natin mapipigilan ang paglipas ng araw. Hindi natin mapipigilan na magkaroon tayo ng ubo, magkaroon tayo ng sipon. Bakit? Nandito tayo, wasak ang sanlibutan. Sino nangyari sa Syria? Ma-inhale mo lamang yung poison gas na ito, mamamatay ang tao. Ganun ka danger. No? Wala ako dito nung binabalita na binigyan ng 1 week ang Syria na i-surrender ang kanilang chemical weapons. If not, no, gigirahin sila. Pero binigay nila, sinurrender nila sa Russia, kaya hindi sila ginyara. Pero tingnan nyo yung poison gas na yan. Hindi mo nakikita sa hangin yan. Nasa hangin. Pag na-inhale mo yan, mangingisay ka na, dudugo ang ilong, mangingisay ka, mamamatay. Hindi ka makakahinga eh. Lason eh. Napakadelikado. Hindi lang yung Syria ang meron yan. Maraming bansa ang meron na yan. Kaya pag yan ang pinaputok, mga kapatid, anong mangyayari sa mundo? Maraming mamamatay na tao. Pwera lang yung tunay na nasa Panginoon. Kasi kukunin muna ng Panginoon yung sa Kanya. Dadalhin muna ng Panginoon sa safety place.
Doon sa safe siya, doon. Walang makakaabot na pollution doon, mga kapatid. Walang gumagawa, walang punerarya doon. Walang gumagawa ng kabaong doon kasi malulugi yun. Walang namamatay, no? Wala na sigurong panyo doon kasi wala nang iiyak, no? Wala rin band-aid doon kasi walang nagagalusan, walang nasasaktan. Mga kapatid, di ba? Ayaw ba natin yun? No more sorrow there. No more tears to dim our eyes. Sabi ng inaawit natin. No coffin over there. Sabi niya, wala. Kaya lang, nando dun sa beyond the sky, ang mga ito. Mahirap abutin ngayon ito kasi nasa kabila ng mga beyond the sky, sabi niya. At pagkatapos, wala na sa orasan. Hindi na covered ng time. O kailangan mawala tayo doon. Sa covered ng time, kailangan gumaan ka para makaangat ka doon sa beyond the sky na ito. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Yun ang pinaka-safe place. I go to prepare a place for you, sabi ni Jesus. Hindi lang basta tao yung nagpiprepare ng place, mga kapatid. At itong nagsalitang ito, lahat ng sinabi niya, tinupad niya, ginagawa niya, mga kapatid. Bakit pa tayo magkakaroon ng, magiging mahalaga pa yung sanlibutan kaysa doon? Ano man ang tinatangkilik natin sa oras na ito, handa nating iwanan ang lahat ng ito. Iwanan natin, puntahan natin, higit pa yung doon, mga kapatid. Kaya may nagtatanong nga na saan daw yung ating yung lalagyan ng ng mga kaloob. Ano po, mga ilalagyan ng kaloob, nakatago yan. Kapag ang tao hinipo ng Panginoon, hahanapin niya yan. Hindi na kailangan ipagduldulan mo yan sa kanya. Hindi na kailangan iikot yung buslo para sa kanya, para lang magbigay. Kaya lang nagbigay dahil nahihiya. Pero yung hindi po ng Panginoon, saan ba nakalagay yun? Hahanapin eh. Hinahanap kung nasaan. Ganon ang sa Panginoon eh. Hinahanap mo yung Panginoon kung nasaan talaga. No? Parang gusto. Ba't di ka sabi ko, higit pa dyan. Bibigay ng Diyos sa akin yan. Kung yan ang pag-iinteresan ko, kunti lang yan. Kunti lang ibibigay niya sa akin, sabi ko. Pero pag ang yung Panginoon ang nagbigay, sabi ko, mas marami pa dyan ang ibibigay ng Panginoon. Bakit yan ang titignan ko? So praise God. Mga kapatid, I do believe sa puso ko, ginagawa ng Diyos ito. So praise God. Pumunta kayo sa Diyos. May invitation ang Diyos sa atin. Doon sa Holy of Holies, doon tayo tumigil habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Huwag kayong lalabas doon sa Holy of Holies. Huwag na kayong lalabas sa outer court na para kang justified lang doon, no? Kailangan nandoon na tayo sa Holy of Holies, mamuhay tayo sa salita ng Panginoon. I do believe also na lahat tayo na may mga pagkakamali, pinatawad na tayo ng Panginoon. Naniniwala ako dito na pinatawad tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang, katulad ng sinabi ni Jesus Christ, humayo ka, huwag ka nang magkasala. Sabi ng Panginoon, ganun ang Panginoon. Nawa, hindi tayo magiging magpapahapay-hapay, toast here and toast there ng alon, na Christian tayong Friday, and then not Christian on the other days. Dapat, the whole week, 24/7, Christian tayo. Born again tayo. Anak tayo ng Diyos. Hindi yung anak tayo ng Diyos kung Friday, anak tayo ng kalaman pagka Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. No? Wag nawang maghati ang dalawang ito sa atin, mga kapatid. So, doon natin ilagay ang ating pananampalataya, ang ating buhay sa may katiyakan. Doon sa certain, no? Hindi doon sa uncertain. Hindi doon sa shifting sand. Wag doon mailalagay ang ating pananampalataya.
Go into the presence of God and you will always be fresh. Magiging fresh tayong lagi. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa Diyos sa mga ibinigay niya, na mga pag-aaral sa atin. Nawa, na-take natin ito doon sa puso natin na hindi huwag yung i-take na nasaktan ako sa sinabi ni Brother Boy. No, wag. Wala tayong interest na manakit ng tao. No? Kung minsan kinakailangan ng message yung mga ganun para tayo ay mabago, may tama ang ating mga paniniwala, ang ating mga paglilingkod sa Panginoon. Not to hurt anybody. Mahal natin ang bawat isa, mga kapatid. So praise God. Magsitayo muna tayo. Si Brother Philip ang magko-closing prayer. Samahan ninyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyong mga banal na salita, sa mga napagsalusaluhan namin sa mga nakaraang oras. Nawa ang mga ito, O Ama, ay aalingaw-ngaw din sa mga kapatid namin na nasa malalayong lugar, O Ama, sa Texas, sa Canada, sa Australia, sa UK, at saan mang dako ng Pilipinas, sa mga kapatid namin. Sa lahat ng pinili mo sa buong mundo, O Ama, magkaroon kami ng iisang pananampalataya till we come into the unity of faith and unto the knowledge of the Son of God and unto a perfect stature of a perfect man. Thank you, Lord God, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod sa mga oras na nakalipas. I-bless mo po kami, O Ama, habang kami po ay kakaisang naglilingkod sa iyo, nagsasama-sama sa paghihimay-himay ng iyong mga banal na salita. Maging pagkatapos ng gawain, O Ama, ang lahat po ng mga ibig mong pakinig sa sharing upang lumago ang aming mga pananampalataya, ang kaunawaan, lalo na dun sa mga nakaraang araw na ibinigay mong mga kapahayagan, ay may bahagi rin po sa bawat isa na ibig magsipakinig, O Ama. Thank you, Lord God. Wala po akong may balik sa iyo, Ama, kundi lagi kang pasalamatan at purihin, luwalhatiin, O Ama. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.